Martial Pick, Kabanata 4329. Final Array. Ang may hawak ng espada ay biglang nagsalita. Madam, bilang isang divine spirit, dapat kang maging malaya. Bakit isali ang iyong sarili sa hindi pagkakaunawaan na ito? Mas mabuting umatras ka at makipagkasundo sa amin. Mahina na sumagot si Zhu Jiuyin. May tungkulin akong narito. Hindi ako pwedeng umatras. Halatang natigilan ang may hawak ng espada, pagkatapos ay malamig siyang ngumuso. Madam, pinipilit mo bang maging kalaban namin? Inulit muli ni Zhu Jiuyin ang kanyang sagot na ikinairita ng lalaki dahil inakala niyang ginugulo siya nito. Bagamat makapangyarihan ang Divine Spirits, siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master at kahit na may kasamang pantay na lakas, hindi na siya kailangang matakot. Ngunit hindi niya alam na talagang may tungkulin din si Zhu Jiuyin. Dahil siya ang protector ni Yang Kai, kailangan niyang panatilihin itong ligtas habang siya ay nasa Voidland. Kayong dalawa ang nagpapahirap sa reyna na ito. Ano ang magagawa nitong reyna? Malamig silang tiningnan ni Zhu Jiuyin. Na-trigger ng sarili niyang init ng ulo, ang Myriad Demons Heaven High Grade Heaven Opening Realm Master ay nginisyan. Ang monarch na ito ay hindi kailanman nakapatay ng Divine Spirit dati. Parang magiging bagong experience ngayon. Lumawak ang matayog na Demon Chi sa paligid niya at ang malakas na World Force ay tumagos sa hangin, na naging dahilan upang manginig ang buong Voidland. Agad niyang kinasuhan si Zhu Jiuyin. Kung hindi sila magkasundo, makakalaban lang sila. Bahagyang bumantong hininga ang Sword Wielder, pagkatapos ay sinundan ang High-Grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven na may isang kisap mata, na umaatake kay Zhu Jiuyin mula sa magkabilang panig. Nagmamadaling nagpadala si Zhu Jiuyin kay Yang Kai ng transmission. Mag-ingat ka, brat. Ang dalawang ito ay hindi madaling hawakan. Natatakot akong hindi kita maalagan at labanan sila ng sabay. Sa sandaling marinig ni Yang Kai ang kanyang mga salita, alam niya na kailangan ni Zhu Jiuyin na ilabas lahat. Kaharap ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, kahit isang Divine Spirit ay hindi maaaring kumilos ng walang ingat. Agad namang nag-away ang tatlo. Ang kanilang labanan ay nagdulot ng nakakagulat na epekto sa nakapaligid na mundo. Lumamlam ang liwanag, at walang katapusang nanginginig ang Voidland nang magsimula itong mag-crack at mabali. Si Yang Kai ay nabigla. Kanina, ang labanan sa pagitan ni Mo Mei at Luan Baifang, dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, ay medyo matindi, ngunit ito ay sadyang hindi maihahambing sa kasalukuyang labanan. Ang buong Voidland ay nahahati na ngayon sa 4 na larangan ng digmaan. Ang unang larangan ng digmaan ay natural na labanan sa pagitan ni Zhu Jiuyin at ng dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang pangalawang larangan ng digmaan ay ang nasa pagitan ni Mo Mei at Luan Baifang. Ang ikatlong larangan ng digmaan ay sa pagitan ni Yu He at ng maraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa 100 Sect Alliance. Ang ika-4 na larangan ng digmaan ay ang labanan sa Illusion Array. Sa 4 na larangan ng digmaan, ang pinakamapayapang isa ay walang alinlangan ang labanan sa pagitan ni Mo Mei at Luan Baifang. Bagamat silang dalawa ay 6th grade Heaven Opening Realm Masters, ang isa ay nahuhulog sa grado na ito sa loob ng maraming taon habang ang isa naman ay katatapos lang makalusot, na nagresulta sa malaking pagkakaiba sa kanilang lakas. Si Luan Baifang ang nangibabaw, ngunit gusto niyang hulihin ng buhay si Mo Mei, kaya medyo nagpipigil siya, hinahayaan si Mo Mei na makayanan ang sitwasyon sa ngayon. Dahil dito, itinuring na medyo mainit pa rin ang kanilang laban. Para naman sa Illusion Array, isa itong one-sided massacre. Ang 300 na Heaven Opening Realm Masters ng Voidland ay pumasok sa 100 Sect Alliance, na lahat ay nalilito at nalilito sa mga ilusyong dulot ng Grand Array. Paano makakalaban ng huli? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang lamat ang napunit sa Illusion Array ng Sword Wave ng sword na may hawak na high-grade Heaven Opening Master. Sa sandaling lumitaw ang lamat na ito, ang kapangyarihan ng Illusion Array ay bumagsak ng malaki, na nagbibigay ng kislap ng pag-asa sa mga ipong miyembro ng 100 Sect Alliance. Hindi na sila ganap na nagkakagulo at maaari pang ang lumaban paminsan-minsan. Kinokontrol ni Yang Kai ang Array Jade ng Voidland Grand Array, kaya alam na alam niya ang sitwasyon sa Voidland. Sa isang pag-iisip lamang, nasa isip niya ang pangkalahatang sitwasyon. Naiintindihan niya ito, hindi niya napigil ang sumigaw kay Zhu Jiuyin. Hindi mo ba maililipat ang laban mo sa ibang lugar? Bakit kailangan mong gawin ito sa aking Voidland? Si Zhu Jiuyin at ang dalawang high-grade masters ay hindi naglalaban sa ground per se, ngunit hindi mababawasan ang epekto ng kanilang laban. Pagkatapos ng lahat,
Ang Voidland ay isang spirit province lamang, at kung nagdulot sila ng labis na pinsala dito, maaari itong gumuho. Ang Voidland ay ang base ni Yang Kai sa 3,000 worlds. Paanong hindi siya mag-alala tungkol dito? Gayunpaman, hindi tumugon si Zhu Jiuyin sa kanyang mga salita. Hindi sigurado si Yang Kai kung narinig niya ba siya. Hindi niya inalis ang larangan ng digmaan at sa halip ay nagpatuloy siya sa paglilibot sa Voidland habang nakikipaglaban sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, na nagresulta sa walang katapusang mga dagandong. Brat, sa halip na mag-alala tungkol sa iyong teritoryo, dapat mong bigyang pansin ang iyong buhay. Isang masungit na boses ang biglang nagmula sa gilid. Nagulat si Yang Kai. Ngayon lang niya naalala na nakatingin pa rin si Kung Fang sa kanya. Ngayong nasakop na ang lahat ng puwersa ng Voidland at 100 Sect Alliance, naiwan lamang ang mga pinuno ng dalawa, paano pakakawalan ni Kung Fang ang napakagandang pagkakataon. Bagamat siya ay nahuli at malubhang nasugatan sa pag-atake ni Zhu Jiuyin, isa pa rin siyang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kahit na may matinding sugat, hindi mahirap para sa kanya na pumatay ng isang Emperor Realm Jr. Gayunpaman, ang layunin ng kanyang paglalakbay ay hindi upang patayin si Yang Kai. Kahit na gustong-gusto siyang patayin ni Kung Fang, maaari niya itong hulihin ng buhay sa ngayon. Hanggat mapapabagsak niya si Yang Kai, aangkinin niya ang tagumpay sa labanang ito. Dahil wala nang natitira kay Yang Kai para protektahan siya, para lang siyang isda sa chopping block, naghihintay na pahirapan niya. Lumingon si Yang Kai sa gilid at nakita si Kung Fang na bumubuga ng isang subo ng dugo mula sa malapit, nakatingin sa kanya na may mukha na kasing puti ng kumot. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na napagtanto ni Yang Kai na ang focus ni Kung Fang ay mahigpit na nakalock sa kanya, at ang nakapalibot na espasyo ay nalock ng isang pumipigil na puwersa. Halata na nag-iingat si Kung Fang sa paggamit niya ng Space Principles para makatakas. Hindi lang iyon, hakbang-hakbang din na lumalapit si Kung Fang kay Yang Kai, dahan-dahang pinipilit siya ng kanyang 6th grade Heaven Opening Realm Aura. Nagpakawala ng mahinang hininga, mahinang nagsalita si Yang Kai. Kung Fang, kung ako sa iyo, atres ako para iligtas ang buhay ko. Ang pagiging matigas ang ulo ay haantong lamang sa trahedya. Nagulat si Kung Fang at mabilis na pinahinto ang kanyang mga paa, inilatag ang kanyang divine sense upang suriin ang paligid. Talagang natakot siya kay Yang Kai. Si Yang Kai at Voidland ay nagdala sa kanya ng napakaraming sorpresa ngayon. Ang ilang daang Heaven Opening Realm Masters, ang 9 Heavenly Layers Grand Array at ang tila walang limitasyong mga function nito, ang babaeng Divine Spirit na nakatago sa kailaliman ng Voidland. Sino ang mag-aakala na ang isang walang kwentang Voidland ay magkakaroon ng napakaraming kapangyarihan? Kaya, nang sabihin ito ni Yang Kai, si Kung Fang ay hindi nang ahas na baliwalain siya, sa takot na magbunyag siya ng isa pang sorpresa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga obserbasyon, hindi naramdaman ni Kung Fang ang anumang uri ng banta. Sa ikalawang pag-iisip, dahil ang isang napakalakas na babaeng Divine Spirit ay nahayag na, ano pa ang iba pang nakatagong trump card sa Voidland. Masyadong katawa-tawa kung hawak pa nito ang isa. Kahit na ang lakas na ipinakita ng Voidland ay hindi kasing lakas ng Cave Heavens and Paradises, sapat na ito para makipagkompetensya laban sa Heavenly Sword Union. Boy, sinusubukan mo bang lituhin ako? Sumisigaw siya. Pwede mo akong subukan. Sumagot si Yang Kai nang walang malasakit na tingin. Nasa dilema si Kung Fang. Ang kalmado ni Yang Kai ay nabigla sa kanya at malabo niyang naramdaman na kung talagang aatake siya, maaaring may hindi kasiya siyang sorpresa na naghihintay sa kanya. Pero dahil isa lang itong Emperor Realm Jr. na nakatayo sa harapan niya, paanong ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay walang lakas ng loob na atakihin man lang siya? Kung atras siya rito, natakot si Kung Fang na hindi na niya maiangat muli ang kanyang ulo mula sa kahihiyan. Higit pa rito, ang 100 Sect Alliance ay dumanas ng matinding casualty sa ilalim ng kanyang pamumuno dito. Kung hindi niya maibabalik ang tagumpay, mahirap para sa kanya na magpaliwanag sa labas ng mundo. Nang may determinadong pag-iisip, nagdikit ang mga ngipin ni Kung Fang at kumulog. Ang lakas ng loob ng isang maliit na bastos na tulad mo na makipaglaro pa rin sa haring ito bago mamatay. Naramdaman niyang niloloko siya ni Yang Kai, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Sa sandaling lumakas ang kanyang kapangyarihan, iniunat niya ang kanyang kamay diretso sa ulo ni Yang Kai. Dahil niligawan mo si kamatayan, huwag mong sisihin ang iba sa pagkamatay mo. Nagngangalit si Yang Kai habang umuungal. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatawag ang Asher Dragon Spear sa kanyang pagkakahawak. Sa isang pagyabong, ang kanyang kapangyarihan ay lumundag at ang kanyang buhok ay nagsimulang lumipad ng ligaw kahit na walang hangin. Simulan ang array.
Isang buzz ang lumabas sa Voidland habang sumisigaw si Yang Kai, na nagpayanig sa puso ni Kung Fang. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niya narinig ang tatlong salitang ito ngayon, at sa tuwing naririnig niya ito, nagdusa siya ng matinding pagkawala. Sa sandaling isiga ni Yang Kai ang salitang array, napagtanto ni Kung Fang na may mali. Voidland. May hawak pa ring trump card. Hindi naglakas loob na maging pabaya, agad na binilisan ni Kung Fang, mabilis na sinunggaban si Yang Kai na hindi malayo sa kanya ngayon. Kasabay nito, ang lahat ng natitirang kapangyarihan sa 9 Heavenly Layers Grand Array ng Voidland ay bumuhos sa Asher Dragon Spear, na sumisipsip nito na tila walang katapusan. Ang 9 Heavenly Layers Grand Array ay itinatag hindi pa katagal, kaya ang dami ng Starlight Strength na naabsorb nito ay hindi pa rin gaano. Halos maubos na nito ang lahat ng nakaimbak nitong kapangyarihan matapos ilunsad ang iba't ibang layer ng Grand Array, at binalaan na ito ni Yuhi si Yang Kai kanina. Sa ngayon, ang natitirang enerhiya sa Grand Array ay magagamit lamang sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, na-activate ni Yang Kai ang huling layer ng Offensive Grand Array ng 9 Heavenly Layers. Ang Offensive Grand Array ay may tatlong layer. Ang una ay napuno ng 10,000 ordinaryong artifact, na bumulaga sa 100 Sect Alliance sa sandaling ito ay inilunsad. Ang array core ng pangalawang layer ay ang Heavenly Executioner's Sword. Ang kapangyarihan ng isang slash mula sa espada ay halos hatiin ang barko ni Kung Fang sa dalawa. Kung si Luan Baifeng ay hindi nagpatawag ng tatlong defensive array plate sa kritikal na sandali, ang Heavenly Sword Union ay tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty, at si Kung Fang ay malubhang nasugatan kahit na hindi siya namatay. Ang array core ng ikatlo at huling layer ay ang Asher Dragon Spear ni Yang Kai. Ang sibat na ito ay regalo mula sa Giant Spirit God Ada. Kung ikukumpara sa Heavenly Executioner's Sword at ang Heavenly Net Umbrella, ito ay tiyak na mas malakas. Gayunpaman, hindi pa nailabas ni Yang Kai ang tunay na lakas ng Asher Dragon Spear noon, dahil ang kanyang sariling lakas ay masyadong mababa para kontrolin ang nakakatakot na kapangyarihang nakatago sa loob. Ngunit sa tulong ng Grand Array, ang sitwasyon ay lubos na naiiba. Kanina, nang i-activate nila ang Heavenly Executioner's Sword, masyadong mahina si Yang Kai para gawin iyon nang walang tulong ni Yuhi. Gayunpaman, iba ang Asher Dragon Spear. Ganap na pinino ni Yang Kai ang sibat na ito, kaya ito ay nakaugnay sa kanyang katawan at kaluluwa, hindi katulad ng Heavenly Executioner's Sword. Gayunpaman, ang stress na dulot sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng hakbang na ito ay hindi maisip. Kung mabibigo siyang tiisin ng pressure, tiyak na papatayin ni Yang Kai ang kanyang sarili bago niya mapatay ang kanyang kaaway. Gayunpaman, walang pagpipilian si Yang Kai sa ngayon. Tinangka ni Kung Fang na atakihin siya, at hindi magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai kung wala ang huling layer ng 9 Heavenly Layers Grand Array na nagpapalakas ng kanyang lakas. Ang mundo ay nanginig habang ang enerhiya sa 9 Heavenly Layers Grand Array ay bumuhos sa Asher Dragon Spear. Ang mahabang sibat ay nag-vibrate ng napakalakas kaya halos hindi ito makahawak ni Yang Kai. Ang marahas na enerhiya ay hindi lamang nagpasigla sa natutulog na kapangyarihan ng Asher Dragon Spear, nagdulot din ito ng malungkot na sakit na sumabog sa buong katawan ni Yang Kai, na naging sanhi ng pag-crack ng kanyang mga buto at pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga pores. Bilang isang Emperor Realm Cultivator lamang, imposibleng hindi magbayad ng isang presyo upang maihatid ang buong puwersa ng napakalakas na Grand Array. Si Yang Kai ay nanatiling tahimik, gayunpaman, hawak ang kanyang mahabang sibat at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon kay Kung Fang na lumalapit sa kanya nang hindi kumukurap. Biglang umalangaw sa kalangitan ang isang malakas na Dragon Roar. Martial Pick, Kabanata 4330. Paghuli ng buhay kay Kung Fang. Parang isang hibernated na Great Dragon ang nagising, isang napakalaking dragon pressure ang dumaan sa buong Voidland. Maging ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na nakikipaglaban kay Zhu Jiuyin ay hindi napigil ang ibaling ang kanilang atensyon dito. Isang Dragon Artifact. Napabuntong hininga ang may hawak ng espada. Ang Dragon Clan ay isang kakaibang espesyal at makapangyarihang lahi sa 3,000 mundo, at ito rin ay lubos na nagkakaisa. Ang Dragon Altar ng Dragon Clan ay itinuturing na isa sa 36 na Cave Heavens. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan ang Dragon Altar, maliban sa mga miyembro ng Dragon Clan na nagdala ng Dragon Veins. Maliban doon, ang sinumang may sapat na malakas na bloodline ng Dragon Clan ay makakadama ng Dragon Altar at makakahanap ng lokasyon nito. Mula noong sinaunang panahon, ang 36 na Cave Heavens at 72 Paradise ay hindi palaging pare-pareho. Ang mga namumuno ay pinalitan ng paglipas ng panahon, at may mga Cave Heavens at Paraiso na nawasak at pinalitan ng iba.
Gayunpaman, ang katayuan at pag-iral ng Dragon Altar ay hindi kailanman nayanig, at hinding-hindi mangyayari maliban kung ang Dragon Clan ay malipol. Bilang karagdagan sa Dragon Altar, lumabas ang Phoenix Nest. Ngunit hindi may kakaila na ang anumang kasangkot sa Dragon Clan ay hindi isang maliit na bagay. Walang inaasahan na ang isang Emperor Realm Jr. lamang ay makakakuha ng Dragon Artifact, at sa hitsura ng lakas nito, ang Dragon Artifact na ito ay ginawa mula sa mga labi ng isang Great Dragon. Sino sa mundo ang nang-ahas na maging napakapangahas na gumamit ng Dragon Artifact? Kung malaman ito ng Dragon Clan, tiyak na kikilos sila. Maging ang may hawak ng espada ay nagulat, habang si Kung Fang ay takot na takot. Sa kanyang pangitain, si Yang Kai ay nakatayo pa rin doon na may hawak na sibat, ngunit nang tumangala siya, tila nakakita siya ng isang Great Dragon na lumulutang sa likod ni Yang Kai, na tinatakpan ng buong mundo gamit ang anyo nito, ang Dragon Eyes nito na nakatingin sa kanya na parang siya ay isang langgam. Nakaramdam siya ng nakamamatay na pakiramdam ng krisis. Kasunod ng isang dagandong, galit na umikot ang World Force sa paligid ni Kung Fang habang inilalabas niya ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe at hinampes ito kay Yang Kai. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang reserbasyon sa pag-ataking ito, gamit ang lahat ng lakas na maaari niyang tipunin sa sandaling ito. Sa puntong ito, malamang nawala siyang paraan para mahuli ng buhay si Yang Kai kahit na gusto niya. Dahil nasugatan na si Kung Fang, kung hindi niya ibibigay ang kanyang makakaya, natatakot siya na baka mamatay talaga siya. Kung hindi niya sinasadyang napatay si Yang Kai dahil doon, iyon lang ang kanyang kapalaran. Kasabay nito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Ang pag-atake ay hindi kathang-isip, ngunit ito ay pinalakas ng lahat ng natitirang enerhiya sa 9 Heavenly Layers Grand Array. Isang malakas na serye ng mga bitek at pop ang lumabas mula sa katawan ni Yang Kai, kasama ang malaking dami ng dugo. Napakababa ng kanyang lakas para pamahalaan ang napakalaking kapangyarihan. Bago pa niya magawa ang anumang bagay kay Kung Fang, ang lakas ng pag-aalsa ay nagsimula ng hindi mabata. Matapos ang pagulos, halos malaglag si Yang Kai, ang kanyang paningin ay nagdilim habang siya ay malapit ng mawalan ng malay. Pinipilit ang sarili na manatiling nakatayo at gising, tinitigan ni Yang Kai si Kung Fang nang hindi kumukurap. Nang makita ang sitwasyon, si Kung Fang ay nataranta at ang kanyang mga balintataw ay humigpit sa laki ng isang karayom. Ang Asher Dragon Spear ay itinapon palabas, naging isang libong meter long Great Dragon, umiling-iling ang ulo at pamitik ang buntot nito habang umaatungal ito sa langit bago sumulpat kay Kung Fang. Sa harap ng 1,000 meter long Great Dragon, naramdaman ni Kung Fang na parang isang maliit na butil ng alikabok at hindi nagtagal ay nilamon nito. Ito ang kapangyarihan ng Asher Dragon Spear. Naliwanagan si Yang Kai. Bagamat nipino niya ang Asher Dragon Spear at ginamit ito ng maraming beses para pumatay ng malalakas na kalaban, imposibleng mailabas niya ang tunay na kapangyarihan nito dahil sa kawalan niya ng lakas. Iniisip din niya kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng kapangyarihan ng mahabang sibat na ito ay pinakawalan. Sa wakas nakita niya ito ngayon. Gayunpaman, hindi ito dapat ang limitasyon ng Asher Dragon Spear. Bagamat dinagdagan ito ng isang Grand Array upang mailabas ang kapangyarihan nito sa hindi pa nagagawang lawak, naramdaman pa rin niyang kay na ang kapangyarihan ng Asher Dragon Spear ay hindi ganap na nailabas. Tila kailangan niyang maghintay hanggang sa lumakas siya bago niya maabot ang kanyang hiling. Sa isang pag-iisip, ang 1,000 meter long Great Dragon ay biglang naglaho, ang Asher Dragon Spear ay muling lumitaw, nahulog mula sa langit at pahilig na lumubog sa lupa. Sa kalagitnaan ng hangin, nakatayo si Kung Fang sa lugar, lubos na takot. Siya ay basang-basa sa dugo, na walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan na buo at ang kanyang paghinga ay napakahina. Siya ay nasugatan ng husto ni Zhu Jiuyin kanina, at pagkatapos na tamaan ng Asher Dragon Spear, mas lumala pa ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, hindi pa siya patay. Nagngit-ngit si Yang Kai, hindi makapaniwala na ang matandang asong ito ay magiging napakatibay. Ngunit muli, sa tulong ng Grand Array, siya ang kauna-unahang Emperor Realm Jr. sa kasaysayan na nasaktan ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa ganoong sukat. Kung gusto niyang patayin si Kung Fang, malamang na kailangan pa rin niya ng higit na lakas para gawin iyon. Bagamat inaasahan na ni Yang Kai ang resultang ito, medyo nadismaya pa rin siya dito. Si Kung Fang ay nabigla, ngunit sa parehong oras ay natutuwa siyang makatakas mula sa kamatayan. Sa ngayon, bagamat 80% ng kanyang lakas ay naubos, mayroon pa rin siyang natitira. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang umaalog-alog na tindig at kritikal na kondisyon ni Yang Kai at agad na nag-igting ang kanyang mga ngipin para sumigaw. Tingnan natin kung makakaligtas ka ngayon.
Sa isang kisap mata, sinunggaban niyang muli si Yang Kai. Gustong makatakas ni Yang Kai sa pamamagitan ng pag-akyat sa kanyang space principle, ngunit ang kanyang lakas ay naubos na dahil sa suntok kanina lang, kaya paano pa siya makakatakas? Nang makitang papalapit na si Kung Fang, wala siyang magawa para pigilan siya. Gayunpaman, tumawa lang si Yang Kai at sumigaw. Halika! Huwag kang duwag at tumakbo ka. Isang biglaang napagtanto si Kung Fang, at tila may naalala siya. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya ang daan-daang Heaven Opening Realm Masters na sumusugod sa kanya mula sa langit, ang pinuno ng grupo ay sumisigaw. Tumigil ka dyan, matandang aso. Ang sumigaw ay si Pang Duo. Ilang sandali ang nakalipas, ang mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters mula sa Voidland ang sumugod sa Illusion Array para magsimula ng massacre. Ang 100 Sect Alliance ay walang paraan upang labanan sila, na nagresulta sa hindi mabilang na mga casualty. Gayunpaman, isang lamat ang nabuksan sa Illusion Array ng espada na may hawak na high-grade Heaven Opening Master, kaya nabawasan ng husto ang kapangyarihan nito. Natural na nakita ng 100 Sect Alliance ang pagbukas na ito at humakbang patungo dito. Maraming Heaven Opening Realm Masters ang nakipaglaban ng husto at nakahanap ng pagkakataong makatakas, ngunit sa halip na habulin ng mga puwersa ng Voidland, inuna nilang linisin ang mga struggler habang hinahayaan ang iba na tumakas. Nang lumingon itong mga Voidland Masters, nasaksihan nila ang eksena kung saan sinaktan ni Yang Kai si Kung Fang sa pamamagitan ng pagtawag sa Asher Dragon Spear. Dahil nasa panganib si Yang Kai sa sandaling iyon, tiyak na kailangang sumugod si Pang Duo at ang iba pa para iligtas siya. Naramdaman ni Kung Fang na lumubog ang kanyang puso. Siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Hindi pa banggitin ang mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters, kahit na isang random na 5th grade Heaven Realm Opening Master lang ang maaaring kitilin ang kanyang buhay sa ngayon. Sa sandaling makita niya si Pang Duo at ang iba pa, si Kung Fang ay nangahas na huwag ipagpatuloy ang pagsali kay Yang Kai. Kasunod ng isang kurap ay agad siyang pumailang lang sa langit. Paano hahayaan ni Pang Duo at ng iba pa na makatakas si Kung Fang? Ang lalaking ito ang may kasalanan sa lahat ng problemang dulot ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, paano magiging problema ang Voidland ngayon? Iniwas ni Pang Duo ang kanyang kamay, at inutusan ang mahigit 300 na Heaven Opening Realm Masters na hatiin sa higit sa 10 koponan, na hamarang kay Kung Fang sa pagtakbo. Nang makita ang sitwasyong ito, isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Kung Fang. Wala siyang kakayahang tumakas tulad ni Yang Kai dahil hindi siya bihasa sa Dao of Space. Kahit na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, siya ngayon ay malubhang nasugatan at ang kanyang lakas ay bumagsak. Paano siya makakatakas sa harap ng tuloy-tuloy na porma sayon ng iba? Ito ay isang magulo na labanan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Kung Fang ay labis na natalo. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at tumalsik ang dugo sa kanyang bibig kung saan ang ilang mga pag-atake ay direktang tumama sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa na nakakahiya. Hindi siya direktang pinatay ni Pang Duo, sa halip ay gumamit ng secret technique para i-seal ang cultivation ni Kung Fang. Matapos mahuli ng buhay ang pinuno ng kaaway, dinala niya ito kay Yang Kai at sumaludo habang nakakuyom ang kanyang kamao. Paumanhin dahil natakot ako sa Sect Master. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling magsalita siya, isang bibig ng dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig, na ikinagulat ni Pang Duo. Nanginginig na iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi bale, gagaling ako ng may kaunting pahinga. Bagamat siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan ngayon, siya ay nagtataglay ng malakas na sigla at nakakatakot na kakayahang gumaling. Nagawa pa niyang mabuhay noong nasa bingit na siya ng kamatayan sa Blood Monster Cave Heaven noon. Sa makatuwid, tiyak na makakabangon siya mula sa sitwasyon ngayon pagkatapos ng ilang pahinga. Tumangala sa dalawang larangan ng digmaan sa kalangitan, nakita ni Yang Kai si Luan Baifeng na gumawa ng isang pagkukunwari na pumipilit kay Mo Mei pabalik bago siya naging isang daloy ng liwanag at mabilis na nakatakas. Tiyak na nakita ng babae ang kalunos-lunos na wakas ni Kung Fang at naunawaan niya na hindi niya ito kayang manalo ng mag-isa. Kung hindi siya aalis ngayon, baka mapunta siya kay Kung Fang, kaya desidido siyang tumakas. Hindi siya hinabol ni Mo Mei. Pagkatapos ng isang nakakapanghinang laban sa kanya, alam ni Mo Mei na siya ay mas mahina at hindi niya mapipigilan si Luan Baifeng na tumakas. Dahil dito, hindi siya nag-abalang gawin iyon. Tumalikod si Mo Mei, at sumugod kay Yuhi. Si Yuhi ay lumalaban sa higit sa 10 Heaven Opening Realm Masters lamang, kabilang dito ang 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters, isa mula sa Heavenly Sword Union, habang ang dalawa pa ay sina Chi Jin at Ling Chun Qiu.
Ang labanan ay pantay na naitugma, kung saan si Yuhi ay may kaunting kawalan. Kung tutusin, siya ay higit sa bilang, kaya kahit na siya ay may kapangyarihan sa lakas, wala siyang magagawa sa kanila. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang tubig nang dumating si Momei. Sa pagtutulungan nilang dalawa, mabilis na napaluha ang 12 o higit pang Heaven Opening Realm Masters. Napansin ni Chijin at Ling Chunkyu ang nakababahalang sitwasyon at napasigaw sila habang nakatingin sa isa't isa. Tumakbo. Ngunit paano sila makakaalis ngayon? Itinuro ni Yang Kai ang kanyang kamay at malamig na nagutos. Patayin silang lahat. Walang ay titirang buhay. Muling sumugod si Pang Duo at ang iba pa sa langit pagkatapos matanggap ang utos, na naiwan lamang sina Lu Zhou, Mo Chen Zuan, at Gang Yangshi, upang bantayan si Yang Kai. Mayroong higit sa 300 na tao sa langit ng Voidland ngayon, nakapalibot kay Chijin, Ling Chunkyu, at iba pa. Kung ang dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay sapat na para makakuha ng tagumpay para sa Voidland, ano pa ang kailangan sabihin pagkatapos magpadala ng napakaraming reinforcement ng sabay-sabay? Hindi nagtagal, tanging sina Chijin at Ling Chunkyu lamang ang nananatiling buhay kasama ng mahigit 10 masters. Nang makitang nakapaligid ang mga kalaban mula sa lahat ng direksyon, tiyak na tumigil si Chijin at sumigaw. Sumuko ako, sumuko ako. Mula ngayon, susundan na lamang ng Golden Rainbow Province ang Voidland. Sect Master Yang, mangyaring iligtas ang aking buhay. Tumingin din si Ling Chunkyu kay Yuhi na nagsusumamo. Madam Yuhi, para sa kapakanan ng nakaraan nating pagkakaibigan, mangyaring iligtas itong Old Master. Tumingin si Yuhi sa direksyon ni Yang Kai. Nagpakita ng malamig na mukha si Yang Kai. Gaano kayabang at dominante noong sinalakay mo ang aming sekta kanina? Ngayon humihingi ka ng awa. Huli na, ang iyong kamatayan ay hindi ang katapusan. Tatapakan ng haring ito ang tirahan ng iyong 2 pamilya, at papawiin ang iyong mga sekta sa 3,000 mundo. Walang maliligtas. Patayin sila. Nang bumagsak ang mga salita, daan-daang pag-atake mula sa lahat ng direksyon ang lumipad patungo sa dalawa, at binalot sila sa isang iglap. Malungkot na umungol si Chijin. Yang Kai, mamamatay kang Miss Era. Tumigil bigla ang boses niya. Nang tumira ang alikabok, hindi na makita sina Chijin at Ling Chun. Pareho silang nasenga, na naiwan lamang ang world forces mula sa mga basag na miniature universe. 3 sa 4 na larangan ng digmaan sa Voidland ay naayos sa maikling pagkakasunod-sunod, at ang 100 Sect Alliance ay halos ganap na nalipol. Ang Voidland ay gumawa ng malinis na pagwalis. Ngunit ang huli at pinakamahalagang larangan ng digmaan ay nagngangalit pa rin. Ang buong 7 Spirit Lands of Voidland ay nabaligtad, maging ang shopping district ng Voidland na nakahiwalay sa 7 Wonders Land ay naging mga guho. Martial Peak, Kabanata 4331. Isa pang Divine Spirit. Nagkagulo ang Voidland. Maraming Spirit Peaks ang nawasak sa lupa, at ang 7 orchards ay dumanas ng matinding pagkalugi. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Ang Voidland ang kanyang naging foothold sa 3,000 worlds, at gumugol siya ng napakalaking kapalaran upang ayusin ang 9 Heavenly Layers Grand Array dito. Malaking kawalan kung ito ay masira dahil sa naturang labanan. Gayunpaman, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na ang labanan sa pagitan ni Zhu Jiuyin at ng 2 high-grade Heaven Opening Realm Masters ay mabangis, hindi pa rin sapat na wasakin ang Voidland ng tahasan. At ang bahagyang ikinagaan ng loob ni Yang Kai ay dahil alam din ni Zhu Jiuyin na maraming disipulo ang naninirahan sa Voidland, kaya ang larangan ng digmaan ay hindi kumalat sa mga lugar na may mas mataas na populasyon. Ang hindi maisip ni Yang Kai ay kung bakit nagpa siya ang babaeng ito na lumaban sa loob ng Voidland. Hiniling niya sa kanya na pangunahan ang kalaban palabas sa kawalan, ngunit nabingi si Zhu Jiuyin. Walang nakakaalam kung ano ang pinaplano niya. Ang mga mata ni Yang Kai ay hindi masyadong mabilis, kaya kahit na alam niyang 3 figure ang patuloy na kumikislap pabalik-balik, nakikipaglaban sa isa't isa, at nararamdaman niya ang magulong world forces at ang pagyanig sa paligid, hindi niya makita kung sino ang may kapangyarihan, kaya mapagpakumbaba lang niyang itanong kay Yuhi. Sino sa kanila ang mas malakas ngayon? Sumagot si Yuhi. Hindi na makakatagal si Zhu Jiuyin ng mag-isa. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nagkaroon siya ng magaspang na pagtatansya sa lakas ni Zhu Jiuyin, at talagang mahirap para sa kanya na lumaban sa 2 7th grade Heaven Opening Realm Masters na mag-isa. Gayunpaman, nagawa niyang mabuti para sa matagal na paghawak. Sa madaling salita, taglay na ngayon ni Zhu Jiuyin ang lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kung hindi, hindi magiging ganito ang sitwasyon.
Ito ba ang buong potensyal ni Zhu Jiuyin? Hindi sigurado si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Zhu Jiuyin ay kasama niya mula noong Great Cosmological Realm, walang nakakaalam kung siya ay ganap na umangkop sa mga prinsipyo sa 3,000 mundo, at walang nakakaalam kung kaya niyang ibalik ang kanyang sarili sa kanyang tuktok. Kung ito lang ang lakas ni Zhu Jiuyin, si Zhu Jiuyin ay isang divine spirit na katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kung hindi, ang kanyang pinakamataas na lakas ay dapat nakapantay ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sumigaw si Yang Kai. Tulungan mo siya. Tinanggap ni na Yuhi at Mo Mei ang mga order at nagmamadaling pumunta kay Zhu Jiuyin. Sa isang labanan sa pagitan ng High Grade Heaven Opening Realm Masters, silang dalawa lang sa buong Voidland ang maaaring makialam. Kahit na si Pang Duo at ang iba pa ay may mga cultivation sa 5th grade Heaven Opening Realm, hindi sila sapat na malakas para lumahok sa naturang labanan. Ang pagpapadala sa kanila ay kapareho ng pagtatapon sa kanila sa yungib ng tigre, kaya mas mabuting umiwas sila rito. Sa makatuwid, hindi gumalaw si Pang Duo at ang iba pa ngunit nanatili sa tabi ni Yang Kai upang maiwasang mapakinabangan ng kaaway. Ngunit sina Yuhi at Mo Mei ay parehong bagong na-promote na 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya mahirap sabihin kung gaano karaming tulong ang maibibigay nila. Huwag kang pumunta dito. Biglang sumigaw si Zhu Jiuyin, tila alam niya ang mga galaw ni na Yuhi at Mo Mei. Agad na huminto si na Yuhi at Mo Mei. Dahil pinigilan sila ni Zhu Jiuyin na lumapit, nangangahulugan ito na mas mahihirapan silang dalawa kaysa tumulong. Bigla na lang naging tense ang lahat. Bagaman ang Voidland ay nanalo ng 3 sa 4 na pangunahing laban, at ang 100 Sect Alliance ay halos ganap na nabura, na kahit si Kung Fang, ang pangunahing salarin, ay nabihag ng buhay, ang labanan sa pagitan ni Zhu Jiuyin at ng dalawang high-grade Heaven Opening Realms ang siyang magpapasya sa kapalaran ng labanang ito. Kung nanalo si Zhu Jiuyin, magiging ligtas at maayos ang Voidland. Sa kabilang banda, kung siya ay matalo, ang lahat ng iba pang mga tagumpay ay magiging walang kabuluhan, gaano man karami ang naganap. Ang kapangyarihan ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng Voidland ngayon. Ang kaligtasan ng Voidland ngayon ay nakasalalay sa Zhu Jiuyin lamang. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at ngipin, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa bawat paggalaw sa larangan ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, kahit siya ay nasasabi na si Zhu Jiuyin ay dahado. Ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay may pambihirang lakas at pareho silang nagtrabaho ng walang putol. Hinayaan ni Zhu Jiuyin ang kanyang bantay na madulas saglit at bahagya siyang nakaharang ng ilang pag-atake, na nagpapahintulot sa Master mula sa Myriad Demon's Heaven na itulak ang kanyang sibat patungo sa kanyang dibdib. Namutla ang magandang mukha ni Zhu Jiuyin at humiwalay siya, ngunit hinabol siya ng mahabang sibat na parang mga uod sa nabubulok na buto. Nang sasaksakin na si Zhu Jiuyin, nagkaroon ng malakas na putok at biglang lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Ito ay isang napakalaking, pilak puting gagamba. May tatak na hugis gasuklay sa likod nito, na tumatagos sa kawalan ng kapangyarihan ng isang Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider. Napilitan si Zhu Jiuyin na ihayag ang kanyang tunay na anyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Kung hindi siya naiwan na walang ibang mapagpipilian, hindi ihahayag ni Zhu Jiuyin ang kanyang tunay na anyo. Ngayong mayroon na siya, halatang napilitan siya sa isang nakamamatay na sulok. Ang Heavenly Moon Demon Spider ay may kakaibang anyo, parehong nakakatakot at nakakaakit ng sabay-sabay. Inindayog ang kanyang 8 paa, hinabi ni Zhu Jiuyin ang isang spirit web sa Voidland para matrap ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang sword wielder ay naglunsad sa web na ito habang nanunuya. Lumalabas na si Madam ay mula sa angkan ng Heavenly Moon Demon Spider. Hindi ko nakita ang isa sa loob ng maraming taon. Dahil si Madam ay isang divine spirit, bakit mo dapat paghigpitin ang iyong sarili sa maliit na lugar na ito? Mas mabuting umatras ka agad para maiwasan ang hindi kinakailangang paghihirap. Ang espada ay naglaslas, na pinutol ang mga hibla ng sapot ng gagamba. Kinagat ni Zhu Jiuyin ang kanyang mga ngipin at hindi sumagot, nagpatuloy sa pag-ikot ng higit pang mga spirit web, tinatakan ang kalangitan at ikinulong ang lupa. Bawat hakbang niya sa lupa ay niyayanig ang mundo. Sumimangot ang may hawak ng espada, iniisip kung ano ang ginagawa ni Zhu Jiuyin. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demon's Heaven ay sumigaw sa mahinang boses. Huwag na nating hilahin pa ito. Tapusin mo yan. Ang sword wielder ay bahagyang tumango, ang kanyang sword intent ay tumataas.
Ang pinagsamang pag-atake ng dalawa ay higit sa 2 beses na mas mabangis kaysa dati, at ang sitwasyon ni Zhu Jiuyin ay naging mas delikado. Kung haharapin niya ang alinman sa dalawang ito ng magkahiwalay, hindi siya magiging dehado, ngunit napakaraming hadlang sa loob ng Voidland, at hindi niya naibalik ang kanyang sarili sa kanyang tuktok. Higit sa lahat, hindi siya makatakas dahil kailangan niyang protektahan si Yang Kai, kaya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, bagamat siya ay umatras at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan, hindi siya tumigil sa pagtapak sa lupa, na nagdulot ng parang drum na umalangaw-ngaw sa kailaliman ng lupa. Sa simula, ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pareho nilang napagtanto na may mali. Nahihirapan na si Zhu Jiuyin na harapin ang kanilang mga pag-atake, kaya bakit parang na-distract siya? Ang may hawak ng espada ay bumulong sa mahinang boses. Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginagawa ng babaeng ito, ngunit manatiling alerto. Ang Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven ay ngumiti ng mapait. Maglakas loob ka bang pagplano laban sa amin kapag malapit ka ng mamatay? Sa sandaling magsalita ang dalawa, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at mabilis silang napaatras para tumingin sa paligid dahil sa gulat, na para bang kakaharapin nila ang isang malaking kalaban. Si Zhu Jiuyin din, huminto at huminga ng mahabang panahon, medyo naagrabyado. Kung naka-recover lang sana siya sa kanyang peak, wala na sa kanya ang dalawang ito, at hindi na siya kailangang lumaban ng husto. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang ganap na maibalik ang kanyang lakas. Nagpasya siya sa sandaling iyon. Kung magiging malubha ang sitwasyon, tatakas siya kaagad kasama sina Yang Kai at Shan Qingluo. Ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi siya mapipigilan kung talagang gusto niya. Siya ang protector ni Yang Kai at kailangang tiyakin ang kanyang kaligtasan anuman ang mangyari. Si Shan Qingluo ay nagtataglay ng Heavenly Moon Demon Spider Source, kaya dapat niya rin itong protektahan. Kung tungkol sa buhay ng iba, si Zhu Jiuyin ay walang pakialam sa kanila. Gayunpaman, sa ganitong paraan, tiyak na magrereklamo at magsasabi si Yang Kai sa kanya. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nalutas na ang krisis. Nakahinga siya ng maluwag, at nagngangalit ang mga ngipin. Akala ko hindi ka nalalabas. Sinusubukan mo bang maging isang pagong na nagtatago sa kabibi nito magpakailanman? Subukan mong magtago kung kaya mo pa. Sa labas ng larangan ng digmaan, si Yang Kai at ang iba pa ay ganap na nalilito. Nasa ilalim sila ng impresyon na si Zhu Jiuyin ay nasa isang delikadong sitwasyon, at lubos na namangha sa bigla ang pag-urong at pagbabago ng mga ekspresyon ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Master. At lalo silang naguluhan sa mga sinabi ni Zhu Jiuyin. Ngunit maya-maya, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai. Bahagya niyang naramdaman ang paggising ng aura mula sa Voidland, na parang nabuhay ang buong mundo. Higit pa rito, ang paggising na aura na ito ay bahagyang nagpapintig ng kanyang Dragon Vein. Nako, batang babae, masakit kapag tumatalon ka sa ulo nitong Old Master ng ganito. Isang matanda na boses ang biglang umugang ng malakas, at pagkatapos, isang maikling figure ang lumitaw sa di kalayuan sa harap ni Zhu Jiuyin. Ang kanyang hitsura ay kakaiba at ganap na nakaka-relax, na parabang nakatayo siya roon sa lahat ng panahon, maliban na walang nakakita sa kanya, kabilang si Yang Kai at maging ang dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. At saka, paano ako magiging pagong kung hindi ako magtatago? Muling nagsalita ang maikling figure. Malamig na bumuntong hininga si Zhu Jiuyin. Siya ay isang divine spirit, kaya kahit na siya ay mukhang bata at maganda, sa katunayan siya ay nanirahan sa Great Cosmological Realm sa loob ng maraming millennia. Gayunpaman, hindi siya samaway nang tawagin siya ng matandang ito bilang little girl. Kakaibang tiningnan ni Yang Kai ang maikling figure na lumitaw. Ang kanyang buhok at balbas ay ganap na puti, at ang kanyang mukha ay kulubot at lante na tila siya ay malapit ng mamatay. Nakayuko pasulong na may makapal na baw ng pagong sa likod niya, kitang-kita ng isa ang magkakaugnay na bangin sa kanyang kabibi. Lumilitaw na ito ay katanji tangi at malalim na mga pattern at mga teksto, na nagdadala ng karunungan ng Grand Dao. Alam na nakatingin sa kanya si Yang Kai, ang nakayukong matandang lalaki, na tila naghihingalo, ay lumingon kay Yang Kai at ngumiti sa kanya. Batay sa kanyang hitsura, kasama ang aura sa kanya at ang tugon sa sarili niyang dugo, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Isa pang divine spirit. Naningkit ang mga mata, ang Myriad Demons Heaven High-Grade Heaven Opening Realm Master ay tumitig sa maikling matandang lalaki. Sapat na ang nakakagulat para sa isang maliit na Voidland na magkaroon ng Heavenly Moon Demon Spider na naninirahan dito,
sinong mag-aakalang magkakaroon ng pangalawang Divine Spirit? Gayunpaman, ang tunay na anyo ng Divine Spirit na ito ay hindi nahayag sa sandaling ito, at walang paraan upang malaman kung saang lahi siya kabilang. Ang kapansin-pansing shell ng pagong sa kanyang likod ay nagdulot ng maraming mga pagpapalagay. Kung si Zhu Jiuyin lamang, ang pinagsamang puwersa ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay magbibigay sa kanila ng mataas na kamay. Gayunpaman, sa pagpapakita ng karagdagang Divine Spirit, wala silang pagkakataong manalo. Ang Divine Spirit na ito ay napakahusay na nakatago noon na wala silang paraan upang matanto na siya ay narito, at hindi ito lumitaw ng tama hanggang sa kritikal na sandali upang guluhin ang sitwasyon. Bagamat hindi malinaw kung kaninong panig ang matandang ito, tiyak na hindi siya kakampi ng mga ito. Sa pag-iisip nito, sumimangot ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang may hawak ng espada ay humakbang pasulong at pinag-cross ang isang braso sa kanyang dibdib, ang kanyang mahabang espada ay nakahawak sa kabilang kamay sa likod niya. Paano ko haharapin ang matandang Ginoo? Hindi sumagot ang matanda. Nakayuko ang kanyang ulo dahil sa kanyang nakayukong likod, at ang kanyang dalawang mahahabang puting kilay ay nakalawit sa kanyang mukha, na tinatakpan ang lahat sa kanyang ekspresyon. Naghintay ng ilang sandali ang may hawak ng espada, ngunit walang tugon. Natural na medyo naiinis siya at ibubuka na sana ang bibig para magtanong, pero bigla siyang nakarinig ng hilik. Nakatulog talaga ang matandang umutot na ito. Martial Pick, Kabanata 4332. Nakabahaging pamana. Ang maindayog na hilik ay nagpapakita kung gaano kasarap natutulog ang matanda. Ano lang ang nangyayari ngayon? Nasa kalagitnaan ito ng labanan, at ang Voidland ay nasa kabuoang gulo. Dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nag-iimbat pa rin na nanonood mula sa gilid, ngunit ang matandang lalaki na may kabibi ng pagong na biglang lumitaw ay talagang nakatulog sa gitna ng laban. Ang mukha ng lahat ay hindi maiwasang mapangiti. Malamig na bamantong hininga ang may hawak ng espada. Ang matandang ito ay talagang kahanga-hanga. Siya ay isang high-grade Heaven Opening Realm Masters kung tutusin, isang prestihiyosong figure sa 3,000 mundo, ngunit ang matanda na binaliwala ng pagong na ito ay talagang hindi siya pinansin at nakatulog sa kanyang harapan. Kahit na siya ay isang Divine Spirit, siya ay masyadong nanunuya. Kasunod ng panginginig, muling nagising ang nakabalatang pagong na matandang lalaki at bamantong hininga. Matanda na ako, hindi ko na kayang maging kasing energetic ng mga kabataang katulad ninyo, pero kayong mga musmos ay sobra-sobra. Kung mayroon kang anumang sama ng loob, ayusin mo ito ng mag-isa. Bakit kailangan mong tumalon sa ulo ko at pakialaman ang pagtulog ko? Napakabastos. Sa sandaling sinabi niya ito, ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay naging pangit, ngunit agad na gamaan ang loob ni Yang Kai. Dati, hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Zhu Jiuyin na lumaban sa Voidland, na nagdulot ng malaking gulo at gumuho ng maraming spirit picks. Sa kanyang pakikipaglaban sa dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, nagsikap pa siya sa pagyanig ng lupa. Matagal na pala na napansin ni Zhu Jiuyin ang pagkakaroon ng kabibing pagong at sinamantala ang pagkakataong ito para gisingin siya, kaya naman determinado siyang lumaban sa Voidland. Ang pagong na may kabibi na matandang lalaki ay isang Divine Spirit, tulad ni Zhu Jiuyin. Bagamat sila ay mula sa iba't ibang clans, bilang isang Divine Spirit mismo, ito ay makatwirang makita ni Zhu Jiuyin ang kanyang presensya. Gayunpaman, mula sa mga naunang aksyon ni Zhu Jiuyin, tila hindi niya alam kung saan nagtatago ang matandang kabibi ng pagong. Sa makatuwid, maaari lamang niyang patuloy na ilipat ang larangan ng digmaan at guluhin ang buong Voidland. Kung may oras ka para abalahin ako, bakit hindi mo ito gamitin para pag-aralan ang Voidland mo? Hindi simple ang lugar na ito. Biglang naalala ni Yang Kai ang sinabi sa kanya ni Zhu Jiuyin kanina. Si Yang Kai ay gumugol ng higit sa 10 araw sa pagsusuri sa loob at labas ng Voidland, ngunit wala siyang nakita sa oras na iyon. Ngayon, tila ang ibig sabihin ni Zhu Jiuyin ay mayroong Divine Spirit na nakatago sa Voidland. Hindi ito naisip ni Yang Kai dahil hindi siya sapat na malakas. Hindi niya naramdaman ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters na nakatago sa malapit, lalo na itong Divine Spirit. Kung hindi sinasadya ni Zhu Jiuyin ang mga kaguluhan, malamang na ipinagpatuloy ng matanda na may balat ng pagong ang kanyang sarili. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng takot. Siya ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa isang malakas na pag-iral na nagtatago sa Voidland. Kung ang kabilang partido ay may masamang intensyon, ang Voidland ay tiyak na dumanas ng matinding pagkalugi. Ngunit sa paghusga mula sa pagong na binato ang ugali ng matanda, hindi siya mabisyo o marahas,
kahit na tila napakadaling kausapin. Ipinaalala nito kay Yang Kai ang kasaysayan ng 7 Openings Land. Ang hinalinhan ng Void Land ay 7 Openings Land. Ang 7 Openings Land ay tiyak na hindi rin napagtanto ang pagkakaroon ng pagong na may kabibi na matandang lalaki. Kung hindi, hihingi sila ng tulong sa kanya noong sila ay nilipol. Sa hitsura nito, ang matanda ay nagtatago dito sa loob ng maraming taon. Dahil nagsalita siya tulad ng isang matanda at tinugunan pa niya ang isang divine spirit tulad ni Zhu Jiuyin at ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters bilang maliit, talagang hindi maisip ni Yang Kai kung ilang taon na siya. Matanda, nagyayabang ka ba dahil lang sa seniority mo? Sa palagay mo ba ay natatakot sa iyo ang monarch na ito dahil lamang sa isa kang divine spirit? Ang high-grade Heaven Opening Realm Master mula sa Myriad Demons Heaven ay nagkaroon ng maikling init ng ulo at sumiklab. Napakalapit na nila sa kanilang tagumpay ngayon, ngunit hinarang ng matanda sa huling sandali. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na niya ito napigilan. Paglukso palabas, sinaksak niya ang matanda na may hawak na mahabang sibat. Ang paglipat ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay talagang kahanga-hanga at makapangyarihan. Sa ilalim ng lumalakas na world force, naramdaman niyang Kai at ng iba pa ang parang bundok na presyon na bumubulusok sa kanila, na naging sanhi ng pagsikip ng dugo sa kanilang mga dibdib. Ito lamang ang nagniningning na epekto, kaya't may isip ng isa kung gaano karaming pressure ang kinakaharap ng matanda na may balat ng pagong, na direktang tinutumbok. Bagamat ito ay isang pag-atake lamang, hindi mabilang na mga anino ng sibat ang tila tumakip sa kalangitan, bawat isa ay naglalaman ng layunin ng pagpatay ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Dahil sa gulat, sumigaw ang matandang may balat ng pagong habang paulit-ulit na umatras. Bakit hindi na lang natin mapag-usapan ng mapayapa? Bakit kailangan nating lumaban? Ang mga kabataang lalaki ay dapat marunong rumspeto sa nakatatanda. Nadapa siya, nawalan ng balanse at diretsyong bumagsak sa kanyang puwitan. Kasunod ng momentum, binawi ng matanda ang kanyang mga braso at binti na parang pagong, sa kanyang solidong shell. Ang kanyang maliit na figure ay madaling umatras sa shell, ganap na itinatago ang kanyang sarili. Hong hong hong. Sunod-sunod, ang mga anino ng sibat ay tumama sa shell ng pagong, na naging sanhi ng pagyanig ng earth at maging ang kalawakan ay manginig. Nang maghiwa-hiwalay ang mga anino ng sibat, lahat ay napanganga sa tanawing nasa harapan nila. Ang shell ng pagong ay nanatiling buo sa lupa, na wala man lang marka ang natitira dito. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ang matandang nagtatago sa shell ng pagong ay napailing hanggang sa mamatay? Ang Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven na nakarating sa pag-atake ay pumikit. Bagamat nagmamadali siyang naglunsad ng pag-atake at hindi ginamit ang kanyang buong lakas, hindi pa rin biro ang lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang isa pang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi magtatapos ng maayos pagkatapos makatanggap ng ganoong hakbang, ngunit talagang nabigo itong mag-iwan ng kalmo sa shell ng pagong na ito. Gaano katigas ang shell ng pagong na ito? Gusto niyang muling kumilos, ngunit itinaas ng may hawak ng espada ang kanyang kamay at pinigilan siya, sabay tingin kay Zhu Jiuyin na mapagbantay. Hindi niya inaasahan ang magiging resulta ngayon. Hindi pa banggitin ang 100 Sect Alliance na pinamumunuan ng Heavenly Sword Union na nawasak, sila ay hinahadlangan kahit na siya ay nakipagkamay sa Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven. Ang Void Land ay puno ng mga hindi kasiya siyang sorpresa. Ang Heavenly Moon Demon Spider na mag-isa ay mahirap nang harapin, at ngayon ay kailangan na rin niyang harapin ang matandang ito na may balat ng pagong. Medyo nag-aalangan siya. Kung pipilitin nila ang matanda na makipagkamay sa Heavenly Moon Demon Spider, makakatakas lang sila. Sa pag-iisip ng maraming posibilidad, nagpatuloy ang humahawak ng espada. Matandang Ginoo, mangyaring ipakita ang iyong sarili para makapag-usap tayo. Ang shell ng pagong ay tahimik na nakalagay sa lupa, hindi tumutugon. Nang magtaka ang mga tao kung ang matandang kabibi ng pagong ay napailing hanggang sa mamatay, biglang sumilip ang isang ulo na may takot at maputlang mukha, palihim na tumingin sa paligid, at kinakabahang nagtanong. Hindi na ba tayo nag-aaway? Ang matandang lalaki na ito ay napakamanok na ang lahat ay naiwang tulala. Ngunit ang may hawak ng espada ay hindi nang ahas na maliitin siya at magalang na nagsalita. Matanda, mangyaring lumabas ka. Pagkaraang pagmasdan sandali ang sitwasyon at tiyaking wala nang makakatama sa kanya, iniunat ng matandang may balat ng pagong ang kanyang mga braso at paa mula sa balat ng pagong, at bumuntong hininga habang pinupunasan ng alikabok sa kanyang katawan. Nako, ano isang malas na araw. Minsan nangyayari na lang ang malas kahit wala kang ginagawa. Ang ganitong kamalasan.
Ang may hawak ng espada ay muling nagtanong. Paano ko haharapin ang matandang Ginoo? Agad na umiling ang matandang may balat ng pagong na parang pellet drum. Hindi ko masabi at hindi ko sasabihin. Kung alam mo ang aking pangalan, mahahanap mo ako ng problema sa hinaharap. Ang Old Master na ito ay hindi magsasabi kahit na siya ay mamatay. Hindi nakahimik si Yang Kai. Dahil ang matandang ito ay nagpahayag na ng kanyang sarili ngayon, maaari ba siyang tumakas sa mga kaguluhan kung ang iba ay talagang nais na magdulot ng anuman sa hinaharap. Walang balak na pilitin siya ng may hawak ng espada, kaya pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy siya. Hindi namin alam na dito nakatira ang matandang Ginoo. Kung nasaktan man namin ang matandang Ginoo sa anumang paraan, patawarin mo kami. Nang marinig siya, ngumiti ang matandang may balat ng pagong. Ayos lang. Ang isang taong nagkakamali ng hindi nalalaman ay hindi kailangang managot. Ayos lang basta wag mo na lang ulit istorbohin ang tulog ko. Hindi kami manggahas. Bahagyang tumanggo ang may hawak ng espada, pagkatapos ay bigla siyang nagpalit sa susunod na paksa. Pero may gawain pa tayong dapat tapusin. Mangyaring tumabi, matanda. Hinawakan ng matandang may kabibi ng pagong ang kanyang sakle at nagsalita. Hanggat huminto ka sa pakikipaglaban, lahat ay maaaring pag-usapan. Maraming salamat, matanda. Magalang na nagpasalamat ang may hawak ng espada, pagkatapos ay itinuro niya si Yang Kai. Gusto kong isama ang batang ito sa iyong panaginip. Galit na sumigaw si Yuhi at ang iba pa, agad na pinalibutan si Yang Kai habang nagpapalipat-lipat ng kanilang lakas upang bantayan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Buong-buo silang hindi pinansin ng may hawak ng espada at nakatitig lang sa matandang kabibi ng pagong. Oh, Nag-alinlangan sandali ang matanda, pagkatapos ay tumingin muli kay Yang Kai, at nahihiyang nagtanong. Maaari bang tanungin ng Old Master na ito kung bakit mo siya gustong kunin? Hindi siya sinagot ng may hawak ng espada. Sa halip, tinanong niya. Matandang Ginoo, pinoprotektahan mo ba siya? Iniisip ko anong klaseng relasyon meron ang matandang Ginoo sa batang ito. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang matandang kabibi ng pagong ay tila walang kaugnayan kay Yang Kai sa anumang paraan, ngunit dahil ang matanda ay pusong manok kahit na siya ay malinaw na makapangyarihan, bakit kailangan niyang manindigan Yang Kai? Mahina ang pagubo ng matandang may balat ng pagong. Wala talagang relasyon sa pagitan namin. Pagkatapos, ngunit may ibinabahagi kaming pamana. Hindi nararapat para sa Old Master na ito na hayaan na lamang siyang mamatay. Naghihingalo na sa kahihiyan ang matandang kabibi ng pagong, lalo pang lumukat ang mukha nitong kulubot. Magbahagi ng ilang pamana. Kahit na ang mukha ng may hawak ng espada ay nababalot ng mga ulap at hamog, at ang kanyang ekspresyon ay hindi malinaw na nakikita, malinaw na naguguluhan siya sa mga salita ng matanda, dahil wala siyang ideya kung anong uri ng koneksyon ng Divine Spirit na ito na naging mababang profile ay kay Yang Kai. Gayunpaman, ang pag-alis ni Yang Kai ay hindi niya tunay na layunin. Ang dahilan kung bakit niya ito hiniling ay para lang pagtakpan ang tunay niyang hangarin. Kaya naman, tumigil siya sa pang-aasar at nagpatuloy. Dahil idineklara ng matandang Ginoo, igagalang namin ang iyong mga kagustuhan. Humalaklak ang matandang may balat ng pagong. Maraming salamat. Dahil hindi ko madadala ang batang ito sa akin, dapat ko siyang kunin. Tungkol dito, naniniwala akong hindi ako titigilan ni Old Master, tama ba? Itinuro ng may hawak ng espada si Kung Fang, na nahuli ng buhay, habang nagsasalita. Si Kung Fang ay labis na nanlumo. Bilang isang marangal na 6th grade Heaven Opening Realm Master, imposibleng mahuli siyang buhay. Kahit na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring hindi magawa iyon. Ngunit gayunpaman, siya ay dinakip, pinigilan ang kanyang paglilinang, at sunod-sunod na nagtamo ng matinding pinsala. Sa sandaling ito, siya ay mukhang ganap na nazayang, ang kanyang espiritu ay ganap na naubos. Bilang isang bilanggo, kung gusto niyang mabuhay, maaari lamang siyang umasa sa Sword Wielder at sa Myriad Demons Heaven High Grade Heaven Opening Realm Master. Kaya naman, nang marinig niya ang kahilingan ng may hawak ng espada, agad siyang tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Tumanggo ang matandang may balat ng pagong na parang manok na tumutusok ng kanin. Walang problema, walang problema. Kunin mo na lang siya. Bahagyang tumanggo ang may hawak ng espada, pagkatapos ay lumingon kay Yang Kai. Yang Kai, dito na nagtatapos ang bagay na ito, bitawan mo siya. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may masamang mukha. Bakit kailangan kong makinig sa iyo? Sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang gagawin? Ang may hawak ng espada ay mahinang sumagot. Ngayon, ang iyong Voidland ay umani ng lahat ng mga gantimpala.
Mas mabuti para sa iyo na iligtas ang iba kung saan posible. Malumanay na payo ng matandang may balat ng pagong. Bata, mas mabuting umiwas sa hindi kailangang gulo. Ang dalawang ito ay hindi dapat gawing trifle, at ang mga nasa likod nila ay mas nakakatakot. Bagamat natulog siya sa loob ng maraming taon, walang pakialam sa mga makamundong gawain, alam ng matandang ito na ang Cave Heavens at Paradises lamang ang maaaring magtalaga ng high-grade Heaven Opening Realm Masters tulad nito. Siya ay mahiyain sa simula, kung hindi, bakit siya magtatago sa Voidland sa loob ng maraming taon? Paano siya mangangahas na hamanin ang Cave Heavens and Paradises?